Dahil tag-ulan na, magsisimula ka na ng backyard garden mo dahil maraming naniniwala pag tag-ulan ay magandang magsimula. Pero bago mo simulan, nais kitang bigyan ng mga inspirasyon para patuloy mong mapaganda ang iyong bakuran. Unang-una, tingnan mo ang iyong paligid. Ano ang kailangan gawin mo? Ito ba ay gusto mong magkaroon ng mapaglibangan lamang? Ano yung layunin mo? Gusto mo bang mapaganda lamang ang iyong bakuran? Makita mo yung mga bulaklak? Tanungin mo muna sa sarili mo yun. Pag natanong mo na yon, tingnan mo ang palibot mo. Ano ba yung mga resources na mayroon kadiyan sa palibot mo? Huwag kang mag-isip ng mga bagay na makapag-i-stress pa sa'yo. Yung kailangan mo pang bumili ng mga materyales. Pwede kang maging creative, resourceful. Yun bang kung anong nandyan, yun ang gagamitin mo. Ito'y payo ko lang kasi marami dyan nagpapaganda ng mga bakuran nila. Subalit dahil ang sabi nila napakagastos, kailangan bumili ng paso, kailangan bumili ng ganito, ng mga materyales, ng mga kagamitan sa pagsasaka, ay mahal po ngayon lahat ng bilihin. Pero kung anong nandyan, halimbawa sa pandilig, kung magdidilig ka, kung anong nandyan lang, pero ngayon natagulan kahit hindi ka na magdilig, kung anong nandyan lang sa palibot mo, yun ang gagamitin mo. Kahit din sa mga itatanim, pinakamaganda niyan kung anong mga libre ay pwede mong gamitin. Kasi maliban na lang kung ikaw ay may kaya, na kaya mong bilhin lahat, na kaya mo lang gagawin dito dahil magpaganda lang at wala ka nang mapagdalhan ng pera. Pero iba pa rin po yung nakakatipid tayo. Kaya mahalaga, alamin mo ang layunin mo at gamitin mo lahat ng resources mo. At pangatlo ay maglaan ka ng tamang panahon. Yun bang ilalaan mo talaga yung oras mo? Kasi kung kailan mo lang gusto at sa susunod kailan lang na naman, walang mangyari. Kasi ang isang backyard gardener ay mayroon din dapat talagang schedule siya. Halimbawa, sabihin na natin twice a week or thrice a week na maglalaan ka talaga ng sapat na panahon para pagandahin mo ang iyong bakuran. O di kaya daily, maglalaan ka talaga ng oras. Kasi kung hindi, sasabihin ko sa iyo, huwag ka nang magsimula dahil wala rin patutunguhan ang iyong garden. Masisira din po yan. At kapag hindi mo yan natutukan, wala ka rin mapapakinabangan. Yan po ang dahilan bakit marami ang nagsimula pero hindi na tuloy-tuloy dahil wala na silang sapat na panahong inilalagay. Kung gusto mo talagang maging successful na backyard gardener, maglaan ka ng sapat na panahon upang yung ginagawa mo ay matututunan mo yung masigit pa. Talagang walang masasayang na panahon kung ibibigay mo yung mga bakante mong oras sa paggagarden dahil yun ang kailangan natin upang patuloy tayong makapagpaganda ng garden. Kaya ulitin ko, tatlong pangunahing gagawin mo kung ikaw ay magsisimula ngayon. Anong layunin ng paggagarden mo? Ito ba ay pagandahin lang ang bakuran mo? O kasama na rin dito ang libangan? O kasama na rin dito yung pagkakakitaan? Makatipid ka sa iyong pang-ulam? Kung yun ang layunin mo, yun, doon ka magsisimula. Kaya kung pangkain, pang-ulam, ay di magtanim ka ng gulay at mga prutas. Pero kung gusto mo pagandahin lang, ay di yung mga ornamental katulad ng mga bougainvillea, mga gumamela, at iba pa, mga orchids. Pero kung gusto mong sabay-sabay yun, di pagsabay-sabayin mo rin yun na itanim. Pangalawa, ay kung ano yung nandyan, yun yung iyong pag-iabayuhin gamitin. At ang pangatlo, ay maglaan ng tamang panahon. Pwedeng twice a week, thrice a week, or daily para sa pagpapaganda ng iyong bakuran. Kasi kung hindi mo lalaanan, walang mangyayari sa iyong backyard garden. Kaya nga, ikaw ang magdidesisyon ngayon kung sisimulan mo na para pagdating ng panahon, mayroon kang mapapakinabangan. At ito'y isang napaka-rewarding na gawain dahil ang layunin mo ay madaling makamit. At pwede kang magsimula na walang puhunan. Kung anong nandyan lang, doon ka magsisimula. At i-maximize mo lahat ng resources mo. Ito ay tunay na pwedeng mangyari sa'yo. Nangyari ito sa akin, sobrang napakatipid at napakalaking pakinabang. Kaya nga, ini-encourage kita, pwede ka nang magsimula basta ikaw ay willing na gawin
yung tatlong bagay na aking nabanggit.